Kim Chiu nagulat sa advance pa surprise birthday ni Paolo Avellino sa kanyang ika-35th birthday. Isang nakakakilig at hindi inaasahang sorpresa ang natanggap ni Kim Chiu mula kay Paolo Avellino sa ipagdiriwang niyang birthday ngayong April 19 sa kanyang ika-35th birthday. Ang sweet gesture na ito ni Paolo ay naging dahilan para maging mas special ang selebrasyon ni Kim na agad namang nag-trending sa social media matapos maibahagi ang detalyadong kanilang memorable moment. Ayon sa ulat, hindi alam mismo ni Kim ang sorpresa ni Paolo Avellino. Pero ayon kay Paolo, advance surprise birthday daw ito kay Kimi. Alam daw niya na March pa, pero hindi naman kailangan na talagang April talaga mag-celebrate ang birthday niya. Pwede namang i-advance, diba? Dahil hindi natin alam kung present pa siya sa birthday ni Kim or baka may mga project siya or kung ano. Free time naman nila. Kaya in-advance na lang niya ang surprise niya. At pag nandoon naman siya sa ika-35th birthday ni Kim, ay panigurado, ibang surprise naman ang kanyang gagawin. Marami ang kinilig at naging masaya sa naging ulat ni Paolo Avellino. Pinapakita niya talaga kung gaano niya kamahal si Kimi at kung paano niya ito pinapalagahan. Grabe ang effort na kanyang pinapakita. Lahat ginagawa niya. Kahit nga diba hindi pa birthday ni Kim, pero nagawa niya ng surprisehin ito. Parang pa-advance. Ang tagal naman at ang early ng pa-advance. March pa lang ngayon, April pa ang birthday ni Kimi. Pero ayan, sinurpresa na ni Paolo Avellino. Dahil akala niya at hindi niya alam diba na hindi lahat ng pagkakataon may oras siya. Kaya naman, hanggat may oras siya susulitin niya, iso-surprise niya si Kimi hanggang sa matapos ang ika-35th birthday nito. Kaya ngayon sisimulan na niya ang mga surprises at yun na nga nangunguna at sobrang gulat at surprise naman si Kimi dahil hindi naman daw niya ine-expect na ganun kaaga ang surprise ni Paolo Avellino. Napakaaga pa para i-surprise siya sa kanyang birthday. March pa ngayon, Paolo. Ano ka ba? Nakakakilig ka naman, sabi pa ni Kim Chiu. Marami rin ang kinilig sa gesture ni Paolo Avellino kung saan pinapakita niya talaga ang pagmamahal at halaga ni Kim Chiu sa kanyang buhay. Hindi naman siya mag-e-effort ng ganito kaaga o ganito kaganda, diba? Kung hindi niya sinisinta si Kim Chiu or hindi ito mahalaga sa kanya, kung hindi mahalaga ang dalaga, bakit niya ito bibigyan ng pansin? Bakit niya ito surprise, diba? Kung hindi naman mahalaga, kaya naman, ibig sabihin nito, may namamagitan na nga sa kanila dahil walang surprises na maaga kung bilang magkaibigan lamang. Pwede naman itong i-surprise pagkatapos ng birthday or sa mismong birthday niya. Bakit sobrang advance naman, Paolo? Talagang inunahan mo na. Naku naman, last week pa ngayon ng March, kaya bakit naman ganyan? Sobrang sweet talaga ni Paolo Avellino kay Kim. Talagang tudo-kilig naman ang dalaga ngayon. At kung iisipin natin, makikita natin sa mukha ni Kim Chiu ang saya dahil sa surprise na natanggap niya mula kay Paolo Avellino, ang taong kanyang sinisinta at iniibig. Di lang niya maamin, pero true naman na makikita natin sa kanyang mga pananalita, galaw at pagtingin niya kay Paolo Avellino. Makikita natin na humahanga siya sa binata. Kaya naman ang inaabangan ng lahat, baka inaantay na lang ni Kim Chiu ang pag-aas ni Paolo Avellino sa kanya. At yun na nga, marami na ang naghihintay sa susunod na update nilang dalawa. Lalo pat proven and tested na kung paano pinapalagahan at minamahal ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil sa surpresa na ito. Grabing pa-advance birthday party, sobra na to. At sa kabilang banda, Paolo Avellino, sinagot na daw ni Kim Chiu at pinakilala na sa kanyang parents. Nakilala na daw ni Paolo Avellino ang pamilya ni Kim Chiu dahil doon dinala daw siya ng dalaga doon sa bahay ni Kim at ipinakilala sa kanyang mga magulang. At ang sabi pa ni Paolo, sobra daw siyang kinilig dahil sobrang napakabait daw ng mga tao doon at sobrang napaka-accommodating at sobrang saya daw nila kasama. Kahit magkaibang religion ay hindi daw siya tinatrato nitong iba. Talagang tinatrato siyang pamilya at pinapahalagahan. Pinapakita kung gaano nila kamahal si Paolo at kung gaano katanggap daw ang tao. Yun nga ang sabi ni Paolo, inaalagaan nila ako, binibigyan ng pagkain at kung ano-ano, kinakamusta, hindi nila ako hinahayaang maging OP or out of place. Talagang binibigyan lahat ang gusto ko. Talagang tinatanong nila ako kung okay ba ako o komportable ba ako or kung ano. Talagang lahat sila, hindi nila ako hinahayaan na mag-isa, lalo na si Kim na laging nandyan sa aking tabi, hindi ako iniiwan. Naging masaya naman daw ang bonding ni Paolo Avellino sa pamilya ni Kim Chiu dahil sobrang bait ng mga taong ito. Hindi daw lahat ng tao ganoon ang pagtanggap sa kanya, lalo na sa kanyang mga ex. Pero sa pamilya ni Kim Chiu, parang pinapakita nila na sobrang tagal na nilang nakilala si Paolo Avellino dahil sa pinapakita nilang komportable na daw ito sa kanya. Grabe pa nga ng mga parents ni Kim Chiu ay masaya daw siya na siya ang naging jowa ni Kim Chiu dahil alam daw nila na papangalagaan nila ang kanilang anak at hindi nito sasakta. Masaya naman si Paolo sa naging impression ng parents ni Kim Chiu dahil masaya naman daw siya na ganun ang natanggap niya. Hindi daw niya inasahan at paniguradong hindi daw niya sisirain.
ang trust na ibinigay sa kanya ng parents ni Kim, lalo na si Kim, at mamahalin daw niya ang dalaga dahil hindi daw nito deserve na masaktan. Sobrang bait daw ni Kim Chu at sobrang fragile na tao. Ayaw daw niyang mawala yung genuine smile na ito nang dahil lang sa kanya. Sobrang mapagmahal ni Kimi, lahat ibinibigay niya, lahat isinasakripisyo, kahit na maubos na ang sa kanya, kahit na siya ay masaktan. At yun ang ayaw ko. Gusto ko sa ngayon na andito na ako. Ako naman ang magbibigay sa kanya. Ako naman ang mag-i-spoil. Gusto ko ay matanggap niya ang pagmamahal na deserve niya, yung pangangalaga at importansyang dapat para sa kanya. Hindi na lang yung palagi siya yung nagbibigay. Gusto ko rin na may matanggap siya. Parang give and take, diba? Hindi puro na lang siya na lang lagi, diba? Yun ang nakikita na yon. Pero sa ngayon, gusto kong ipakita sa buong mundo, ipakita kay Kim na hindi niya deserve ang ganyan. Hindi niya deserve at deserve niya rin makatanggap pabalik. Hindi naman siya hinihingi o humihingi ng kapalit. Pero ang gusto ko lang ipakita sa kanya na deserve din niyang bigyan, deserve din niyang mahalin, deserve din niyang pahalagahan. At yun ang gusto kong ipakita. Ipakita sa kanya ang self-worth niya, kung gaano siya kagandang tao, kung gaano at napakaswerte ang taong mamahalin niya at ako yun. Yun ang sabi ni Paolo Avellino. Gusto kong ipakita sa kanya kung gaano ako kuswerte na nandito siya sa buhay ko, na ako ang pinili niya at paniguradong mamahalin ko siya habang buhay. Hindi kami nag-uusap about sa wedding bells or kung ano-ano. Sa ngayon, masaya kami bilang mag-girlfriend at boyfriend. Masaya kami sa aming relasyon ngayon. Kontento na kami at hindi na muna namin iisipin pa ang ibang level na ito dahil ini-enjoy muna namin, lalo pat bago lang kami. Siguro pagdating ng mga taon, kung pareho na kaming gustong mag-settle down at kung pareho na kaming okay na, meron ng earnings at kung ano-ano pa, satisfied na kami sa buhay at sa aming career. Pag okay na siguro, sa tamang panahon na yun, siguro baka hihingin ko na ang kamay niya pag kami pa. Pero panigurado, isa lang ang masasabi ko, hindi ko sasaktan si Kimberly. Hindi ko sasaktan ang genuine na babaeng tulad niya. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal niya. Nasa sa kanya na yun. If she wanted me to let go of her, I will gladly will. But I will always be his boyfriend. Para iisipin ko, I will always be with her. I will always help her. I will always pursue her. Gusto kong isipin niya na mahal ko siya kahit na anong mangyari. At sa kabilang balita, Kim Chu naiyak sa statement ni Paolo Avellino. Sobra akong nasaktan at natouch. Sobra akong nahihiya na natagpuan ko na ang taong para sa akin. Hindi ko siya ikinakahiya. Nahihiya lang ako sa sarili ko na nagmamadali ako noon. Darating din naman pala ang taong para sa akin. Yung hindi ko na kailangan pang i-pursue. Yung hindi ko na kailangan pang i-chase. Yung hindi ko na kailangan mag-effort dahil siya ang mag-i-effort para makuha niya ako, para masukit niya ang puso ko. At ngayong andito na si Paolo Avellino. Parang endgame ko na. Endgame ko na siya. Endgame ko na sa lahat ng mga bagay.